Hindi mo na kailangan sumali pa sa kung ano-ano mga religions. Hindi mo na kailangan sumali pa sa mga kung ano-anong kongregasyon. Hindi mo na kailangan magpaloko pa na niloloko ka ng mga pastor, niloloko ka ng mga pare, no? Niloloko ka ng mga kung sino-sinong nagsasalita na hindi naiintindihan itong mga bagay na to. Kaya huwag kayo makikibagay niyo sa mga false preachers na nagkakalat ng mga masasamang balita na kasyong malapit na ang paghukom, na kasyong alam ng lindol, baha, gutom, dahil malapit nang dumating ang Antikristo, na kasyong kailangan i-rapture. Ano yun? Tatakasan na lang ng taong mundo kasi talo na ng kasamaan. Kaya kailangan ng i-rapture. Na kaso para hindi matataka ng 666, hindi nila nalalaman ang kanilang sinasabi. Kaya nila nasasabi yun. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Kaya hindi masamang balita ang dapat. Ang sabi ng banal na kasulatan, of the increase of His government and peace, there shall be no end. So magandang araw po sa bawat isa sa inyo at ito po ulit si Brian Ross. So, medyo mahaba-haba po itong topic natin ngayon na tatalakayin natin kung pagtsatsagaan nyo. At pagpasensya nyo na itong background ko kasi ito sampayan namin yan ng mga ukay na paninda pang display. At ayun nga, medyo mahaba itong itatopic natin ngayon about sa Matthew 6:33 na napakatagal na pong panahon, no, na laging ginagamit yung Bible verse na yan ng mga tao, ginagawang quote, ginagamit sa bio, sa profile pinapost, no, madalas tinuturo ng mga pastor, ng mga religions, etc. So alam nyo po ba na napakaganda po ng mensahe nitong message ng Bible verse na to, na para matutunan mo para magkaroon ka ng napakalalim na kaalaman patungkol sa banal na kasulatan, para pag naintindihan mo po itong Bible verse na to, boom, yun pala yun, no? Mapapaganon ka po dito sa Bible verse na to. Kung interesado po kayo, makinig kayo, stay lang kayo dito, magkwentuhan tayo. No, na medyo mahaba lang to kasi talagang napakaganda po, napakalalim po ng topic na to. Siguro gagawin na lang natin tong part 1. No, sabi dito, Matthew 6:33, but seek first the reign of Elohim and His righteousness, and all these matters shall be added unto you. By the way, ito pong binabasa natin na English version. Ito po yung pinaka malapit doon sa Hebrew, no, sa original na language. Ibig sabihin, but seek first the reign of our mighty Creator and His righteousness, and all these matters shall be added unto you. Sabi dyan kasi bago tayo makarating dyan, di ba? Binanggit niya, tingnan niyo yung mga damo sa parang, yung mga bulaklak, no? Yung mga ibon, hindi sila nagtatrabaho pero pinapakain sila ng ating our mighty Creator. No, nabubuhay sila, nanggagara ng mga suot nila, yung mga bulaklak, hindi kahit si Haring Solomon hindi siya nakapanamit ng mga katulad ng ganung kagaganda, no? Pero binubuhay sila ng ating Ama na nasa kaitaasan kahit hindi sila nagpapagal. No, hindi sila nagpapakahirap sa sanglibutang ito. No, napakagandang mensahe po nito kasi bakit? No, hindi naman tinuturo dito na maging tamad ka na lang. No, wala ka nang gawin. No, kumbaga, pahigla-hila ka na lang diyan. Hanapin mo na lang yung righteousness at kaharian, no, yung paghahari ng ating our mighty Creator. Hindi po ganun yung ibig sabihin. So, ang ibig po yung sabihin, yun ang dapat nating unahin sa araw-araw sa lahat ng bagay. No? At hindi po yun hindi po yun habang buhay hanapin mo. Kailangan mahanap mo agad yun sa lalong madaling panahon. No? Ibig sabihin, imagine, itong sinulat po itong Matthew, Book of Matthew is 2,000 years ago. No, 70 AD. Then hanggang ngayon,
medyo isi-share ko sa inyo yung natutunan ko po tungkol dito, no, sa pamamagitan ng banal na espiritu na ituro sa atin itong mga bagay na to. So, ang sabi po dito ng ating Messiah. So, bago kayo, huwag nyo intindihin yung mga bagay na kailangan nyo, yung mga bills, yung mga bayarin sa pang-araw-araw, yung mga pangangailangan, yung pagkain, inumin, pananamit, di ba? Binanggit niya yun doon sa Matthew 6. So, yung alam ng ating Ama sa kaitaasan, sa kalangitan, kung ano yung mga kailangan natin sa araw-araw. Alam na niya yon, no? Na hindi natin kailangang mag-worry dun sa mga bagay na yon. Basta ang unahin natin yung reign of Elohim, no? Yung reign of our mighty Creator and His righteousness na mahanap dito sa lupa. Yun po yung pinakang basic, no, na laging tinuturo ng mga tao, ng mga pastors, na naintindihan ng maraming tao tungkol dito sa Matthew 6:33. So ano pa po yung mas malalim na kahulugan ng verse na to? So unang-una, ang history po nito is about kay Adan at Eva, no? Nagkasala ang tao, no, sa pamamagitan ng pagsuway nila sa utos ng ating our mighty Creator, no? Dahil sa pagkakasala na yon, no, yung original design ng ating tagapaglikha doon sa tao, no, sabi nga, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, no? Ayon sa ating larawan. Nilalang tayo sa larawan. Ano pong larawan yon? Kamukha ba natin siya? Literal o parang ano rin ba? Ganito? Ibig sabihin po nun, espiritu, no? Yung kabanalan, spiritual na image, no? Na larawan, spiritual na kawangis. Ano po yun? Yung pagiging banal. No, yung kanyang kabanalan, yung kanyang makapangyarihang kalikasan. Yun po ang original design niya kay Adan at Eva. Kaso nga lang, no, natukso siya ng diablo, si Eva, natukso. Ngayon, nahulog sila sa pagsalangsang. Nahulog sa kasalanan. So yung original design na merong komunikasyon ang ating tagapaglikha at ang tao naputol, nagkahiwalay, nawala po yung connection. So nawala na po yung talagang original design ng ating tagapaglikha doon sa tao. Nawala na, hindi na siya banal, hindi na siya kawangis, no, ng ating Ama, hindi na siya kawangis ng tagapaglikha, yung tao na iba na. Kaya naman, walang ibang choice yung ating tagapaglikha, pinalayas sa paraiso. Sinumpa, in short, sinumpa ang tao dahil sa kasalanan. So itong part na to, tatapik natin to sa ibang part kasi meron pong napakagandang wisdom dyan tungkol sa pagsumpa ng ating tagapaglikha sa tao. So, yun, nawala yung original design, nawala. In short, yung imbis na nandun tayo sa kaharian ng ating tagapaglikha, no, nandun tayo sa kanyang reign and His righteousness, connected tayo doon, nawalan tayo ng connection dahil sa pagkakasala, nawalan. Kaya ngayon po, i-shortcut na natin. Pagdating dito sa Matthew 6:33, ipinapahanap na po ulit sa atin itong kanyang kaharian, yung kanyang paghahari. No, kasi kailangan na niyang bawiin yung mga tao na nakuha ng diablo. Kasi nakuha ng diablo yung mga tao sa pamamagitan ng kasalanan eh. Ngayon, napakasimple na lang po ng gagawin. No, sa Matthew 6:33, hahanapin mo na lang, no, yung kanyang
kaharian. So ano yun? Ano po yung kaharian na yon? Yung kanyang righteousness na yon, yung kanyang kaharian na yon. So, kung iintindihin nyo pong maigi, syempre yung kaharian ng Ama nasa kaitaasan, di ba? Nasa kaitaasan siya. So, kung saan man dyan na mas mataas sa atin, no, na iba dito sa nilalakaran natin, kung saan tayo nabubuhay, iba. So, ang sabi ng Mesiyas, no, ng ating tagapamagitan, no, hanapin muna ninyo yun. Yun ang una nyong atupagin. Hayaan nyo na yan, yung mga kailangan nyo sa buhay, yung mga bills nyo, yung mga pagkain na kailangan nyo, yung pananamit, etc. Hayaan nyo yan. Yung Ama, yung bahala sa inyo. Basta yun ang una nyong hanapin. No? Kaya nga sabi, but seek first. Yun ang unahin. Yun muna unahin mo. Seek first the reign of Elohim and His righteousness. Yung kanyang katuwiran. Ano yun? Yung kanyang mga salita, yung banal na salita. Dapat mahanap mo yun. Paano hanapin? Dapat maintindihan mo. Kasi siyempre, sa pamamagitan ng Bible, pwedeng nahanap mo na yun. Pero hindi mo naman maintindihan, hindi mo naman naiintindihan. Ibig sabihin, hindi mo pa rin nahanap, hindi mo pa rin siya nakikita. No? Then yung kanyang kaharian, pinapahanap. No? Hindi naman pwedeng sabihin natin, saan ko hanapin yun? Sa langit yun, yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran. Hindi, wala. Yung kanyang paghahari at yung kanyang katwiran, mula sa itaas o mula sa kaitaasan, ibinahagi niya dito sa lupa. Ano yon? Yung bugtong na anak, no? Nagkatawang tao, ipinanganak, nagkatawang tao, at nangaral sa ating lahat. Nagturo kung anong dapat nating gawin para makabalik tayo sa koneksyon natin. No, mabalik kaya nga siya tinawag na tagapamagitan No, nagkahiwalay. No, yung tagapamagitan yun yung susi, yung tagapamagitan. Siya yung reign of Elohim and His righteousness. Yung bugtong na anak. No, yung ating Mesiyas, yung ating tinatawag na tagapagligtas, no? At yung tinatawag na tagapamagitan. So nagigets yun na itong Matthew 6:33. Kaya po ito binanggit kasi ang dami nagsasabi nito. But seek ye first the king, sa ibang version pa nga, seek ye first the kingdom of God, di ba? The kingdom of So marami, pero hindi nila naiintindihan, no? Hindi naiintindihan itong bagay na ito. Marami nagtuturo nito. So yung tagapamagitan, siya mismo po yung ipinapahanap sa atin. Kailangan tanggapin natin yon sa puso natin. Mabuhay siya dun sa puso natin, sa buhay natin. Hindi yung parang wala tayong silbi sa buhay. Araw-araw na lang wala tayong silbi sa buhay. Natandaan nyo po, napakalaking bagay na maintindihan itong Matthew 6:33. Sobrang laking bagay po nito. Dito mo malalaman kung bakit merong napakakapal na Holy Scripture. So, standby lang kayo dyan kung interesado kayo. So, pasensyahan nyo na medyo may sipon ako ngayon. Then, ayan nga. No, itong Matthew 6:33, siya yung mismo yung pinapahanap. No, yung sinabi niya, siya mismo yon. No, yung tagapamagitan para maging connected uli tayo doon sa kanyang kaharian. Yung kaharian, ibig sabihin maghahari sa atin yung kaluwalhatian, yung katuwiran, maghahari sa atin yung katwiran ng ating tagapaglikha, no, nung our mighty creator. No, maghahari sa atin ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. No? So hindi natin masyadong pahabain. Siguro naman naiintindihan nyo to, no? Kaya sabi nga dito. So eto, 'di ba? Sabi ng mga tao. Wala pa namang wala pa namang 1,000 years reign of
Misaya, wala pang ganon, wala pang hindi pa nagaganap 'yon, no? Inaantay pa yung doon pa yung sa araw pa yun ng malapit ng paghuhukom. Alam niyo po mga kaibigan, 2,000 years ago, naganap na po, nag-umpisa ng mag-reign, no? Yung sinasabing 1,000 years, matagal na po nag-umpisa yan 2,000 years ago. Pagbaba pa lang dito ng ating tagapamagitan, doon na po nag-umpisa yung paghahari. Kaya nga po ipinapahanap na. Yun po yung pinaka-logic doon. Kaya siya pinapahanap, hindi yan ipapahanap kung hindi pa nag-uumpisa yung 1,000 years reign of Messiah. Hindi yan ipapahanap kung hindi pa nag-uumpisa. So imagine binanggit yan 2,000 years ago. So 2,000 years ago, nag-uumpisa na po yung paghahari. No? Nag-uumpisa na yung paghahari ng our mighty creator sa pamamagitan ng Mesiyas. Yung Great Commission, no, of our Messiah 2,000 years ago nag-uumpisa na. Bakit? Ang sabi niya dito sa Matthew 28:18-20, lumapit si Yahushua at sinabi sa kanya, no, by the way, yung Yahushua po is original Hebrew, no, translate, no, ng ating Mesiyas, no, Yahushua. Yun po yung original, no. Kung mas maganda, mas masanay po kayo dito sa pangalan na to, no? Huwag po kayong magbanggit ng ibang pangalan, no? Yun dun po tayo sa original na salin. Minsan po ituturo natin yan, i-share natin bakit, no? Bakit ganun na kailangan yung original na salin lang po yung dapat natin banggitin. Kasi hindi tayo pwedeng magbanggit ng ibang mga alam nyo na. So, sabi dito, lumapit si Yahushua at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So isa-isahin natin to. No, sabi dito, basahin natin yung English, yung original na salin. No? And Yahushua came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. No, yung kapamahalaan, yung lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa, no, sa lupa, sa earth, na sinasabi, ay naibigay na. No, naibigay na sa kanya. Pansinin niyo to pansinin niyo yung earth, no? Ibig sabihin literal na earth 'yan, yung mundo, no? Hindi yan age. Hindi yan, anong tawag dito? Generation, no? Yung literal mismo na mundo, no? As naibigay na sa kanyang kapamahalaan. Kaya kung napapansin nyo, nung tinukso siya ng Diablo dun sa ilang, no? Sa disyerto, bibigay ko sa iyo lahat, basta sumamba ka lang sa akin, etc. Di ba? Anong sinabi lang niya? Lumayas ka, lumayo ka, no? Nautusan lang niya, no? Sa isang salita lang nawala na yung Diablo na nanggugulo sa kanya. Kasi bakit? Siya na yung may kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Siya na yung namamahala. Siya na yung may authorities. Kaya nga, all authority has been given to me. All, in short, lahat. Nawala na, finish na, tapos na. Kaya nga nung bago siya malagutan ng hininga doon sa kahoy, no, nung nakaano siya doon, sabi niya, naganap na
'Di ba? Naghanap na, okay na, tapos na. Kasi yun lang naman yung ano niya mission niya dito sa lupa. Yung mailigtas sa kasalanan yung sangkatauhan at mabawi yung kaharian sa lupa, no? Kasi po yung kaya nga dati magka-unite po yung langit at saka lupa, no? Tapos nagkasala yung tao, nagkahiwalay. Ngayon, pinag-isa na naman uli sa pamamagitan ng tagapamagitan, ng tagapagligtas. No, nagkaisa na, okay na, tapos na, finish na. Kaya ibinigay na sa kanya yung lahat ng authority. Ang gagawin na lang ng tao, yung Matthew 6:33, seek first the reign, no? Sa ibang salin, the kingdom and His righteousness. Hahanapin mo na lang yun. Hindi mo na kailangan sumali pa sa kung ano-anong mga religions. Hindi mo na kailangan sumali pa sa mga kung ano-anong kongregasyon. Hindi mo na kailangan magpaloko pa na niloloko ka ng mga pastor, niloloko ka ng mga pare, no? Niloloko ka ng mga kung sino-sinong nagsasalita na hindi naiintindihan itong mga bagay na to. No, ganun tayo kamahal nung ating dakilang Ama na nasa kaitaasan. Hindi na natin kailangan mahirapan. Bakit? Kasi nga, ibinigay na niya yung kanyang bugtong na anak. Siya na yung namatay para sa kasalanan ng sanglibutan. Hindi niya pinahintulutan na yung mga tao pa yung magkandamatay-matay ulit. No? Na para katulad nung 'di ba nung panahon ng Old Testament. No? Hindi nung panahon ng Old Testament, marami pa hassle pa yung mga tao pag nagkakasala. Kailangan nilang magpatay ng pinakamalinis na panganay na alaga nilang hayop. Patutuluin yung dugo doon. Kaya yung Mesiyas, nung pinatay siya, binitin siya sa kahoy, pinatulo din yung dugo niya doon, di ba? Tinusok siya sa tagiliran, tumulo yung dugo niya. Kasi siya na yung final sacrifice. Ganon yung ginagawa doon sa Old Testament. So doon sa Old Testament, pag nagkasala yung tao, kailangan mong mag-alay ng pinakamalinis na panganay na hayop. Then patutuluin mo yung dugo nun sa lupa. Hindi pwedeng isama yun sa pag-aalay. Hindi pwedeng isama sa pag-aalay. Tapos susunugin mo yun. No? So para hindi na ganun yung mangyari, meron ng final sacrifice. Yun nga yung bugtong na anak. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Ama, no, nung Ama na nasa kaitaasan sa mga tao, binigay na niya yung kanyang bugtong na anak, no, isinakripisyo niya para matubos yung kasalanan ng sanglibutan. Kaya ang gagawin mo na lang, hanapin mo na lang yung kaharian at kanyang katwiran. Diba napakaswerte natin, no? Napakaganda nung ginawa. Kaso ang ginagawa ng mga tao, nagpapakahirap pa rin sila sa mga religion. Na andun may mga kanya-kanyang batas, no, bawal ganito, bawal ganyan, etc. May mga kung ano-ano ambagan, kung ano-ano mga ginagawa. Napakasimple na lang po ng gagawin ng tao. Ano yun? Ikilalanin mo, mabubuhay ka, yung pagkatao mo mabubuhay sa ilalim ng batas ng ating dakilang tagapagligtas, nung Misaya. Doon ka na lang mabubuhay. Kaya nga sabi, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ng Mesiyas. Diba? Napakaganda, napakasimple lang unawain. Napakasimple lang po unawain ng banal na kasulatan kung talagang ikaw ay merong kang katauhan na imahe. Kaya nga sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kung ang pagkatao mo talaga, kahit sabihin pa ng ibang tao, masama yung tao, masama. Di ba maraming tao, hinusga, masamang tao ka, etc. Hindi nila mapapatunayan yon. Kasi ikaw, kung ikaw naiintindihan mo yung salita ng Ama,
Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi nila. Pag hindi mo naiintindihan yung salita ng Ama, ibig sabihin, hindi ka pa kawangis at kalarawan. Hindi ka pa tunay na anak. Ibig sabihin, hindi mo pa nahahanap yung pinapahanap sa Matthew 6:33. Hindi mo pa talaga naiintindihan. No, kahit anong tingin mo sa sarili mo, napakabait ko naman, tahimik lang naman ako, etc. etc. Wala naman akong tinatapakan tao. Kaso nga lang, kung hindi mo siya naiintindihan, ibig sabihin, hindi ka pa nakakabalik sa pagiging kanyang kawangis at kanyang kalarawan. So ano pa pong sabi dito? Therefore, go and make ones of all the nations. No, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad. Ibig sabihin po, ang kausap kasi dito yung mga alagad niya nung panahon no, na nandun siya. So, ang sabi, kung ano yung tinuro ng ni Yahushua, no, ng ating tagapagligtas, i-spread yung gospel. No? Spread the gospel to all nations. No, gawing alagad. Siyempre magtuturo ka din. Tulad ng ginagawa natin ngayon, nagsishare tayo para kahit pa paano pag meron tao na nakarealize tama, totoo. So ang obligado na yon, magsishare na rin siya. Kailangan niyang mag-share. So ganun po yung paghahari. No, kaya nga sabi po doon sa banal na kasulatan, ang paghahari ng ating our mighty creator na Elohim ay katulad sa butil ng mustasa, nang simula sa pinakamaliit hanggang lumaki ng lumaki. So ganun po yung palaki tayo, kailangan maging malaki tayo ng malaki hanggang masakop na po yan. Yun, yung buong mundo. Kailangan po masakop yan. Makuha lahat ng dapat makuha. Immersing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. No? So kailangan immersing, no? Ibig sabihin po niyan, kailangan mapuspos tayo no, ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Dapat maintindihan natin po yung tatlo na yon. Kailangan maintindihan natin yung Ama, yung Anak, at mapuspos tayo ng Espiritu Santo. No, mapasa atin yun. No? Mapasa atin po yung tatlo na yon. Paano mangyayari yon? So kailangan siyempre, kilala mo yung Ama. At dapat kilala mo yung bugtong na anak. Anong papel niya? Sino siya? Paano kanya tuturuan? So importante po lahat 'yon. At yung Espiritu Santo, o anong magiging papel sa iyo ng banal na Espiritu Santo? Paano siya mapupunta sa iyo para maunawaan mo itong lahat ng nakasulat dito sa banal na kasulatan? So ganun po 'yon, no? Hindi lang basta-basta itong mga bagay na ito na. So kailangan maintindihan po natin itong mga bagay na to kasi napaka-importante nito. So sabi pa dito, teaching them to guard all that I have commanded you. So kung ano po yung tinuro niya doon sa mga alagad, doon mga panahon na yon, siyempre tuturo nila yun doon sa mga kailangan nilang maturuan, doon sa mga makikinig sa kanila. At yung mga nakinig sa kanila, tuturo din yon by generation, etc. Hanggang lumawak, no? Katulad ng butil ng mustasa, naging malaking puno. So siya na yung pinakamalaki sa lahat. So hindi po nagtatapos doon na pag naturuan ka na, pag nakarinig ka na ng aral, na naintindihan mo na, mananahimik ka na lang. Hindi po ganon. Obligado ka na rin na mag-share. No? Tandaan nyo kapag ikinakahiya nyo, yung Misaya sabi nga niya, di ba? Sino man magmakahiya sa akin, ikakahiya ko rin sa araw ng paghuhukom. Ikakahiya ka niya. Anong ibig niya sabihin? Maraming tao kasi, no, naiintindihan naman nila yung banal na kasulatan,
hindi nila ginagawa yung dapat gawin na itinuturo dito sa Matthew 28:18-20 na kailangan mong i-spread ang gospel. Na yung holy gospel, yung tunay na ebanghelyo. Obligado kang i-spread mo yon, hindi pwedeng wala kang gagawin. Kasi ikakahiya ka niya. Pag namatay ka na, i-judge ka na, syempre patay ka na. Sa araw na ng paghuhukom, ikinahiya mo ako eh. Diba? Ayaw mo akong i-share kasi baka mabash ka dyan sa social media. Ay, Bible verse. Diba? Kasi nahihiya kang mahusgahan ng tao. Ako nga kahit anong husga sa akin ng mga tao na Bible verse ka etc. Ganito. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkakasala. Kahit anong husgahan ka na, naalala niyo yung mga apostol, diba? Pinagpupugutan pa sila ng ulo. Pinagpapatay sila, binitin sila pati warek, nilaslas yung katawan nila. Dahil bakit? Dahil sa tunay na ebanghelyo, ipinaglaban nila yon. Dahil inispread nila yon. No, sinabi, dito wala pa sa kalingkingan yung mangyayari sa atin. Ang sasabihin na lang sa atin ng mga tao, Bible verse ka pa, Bible verse, etc. Ganun na lang ang sasabihin sa atin. Wala na. Ngayon, salita na lang yung sa'yo. Yayari sa'yo, pero nung panahon nila, pinagpapatay sila, di ba? Ngayon, na lang, isisiw na lang. Ang mas madali mo pang ma-spread yung Holy Scripture kasi meron ng internet. Sobrang dali na. So, napakahalaga po nitong bagay na to. No? Tandaan nyo po yung pinag-usapan natin dito, yung Matthew 6:33, yun po yun. Na kailangan mong, kapag natagpuan mo na, kailangan mong isabuhay. Pag naisabuhay mo na, kailangan mong i-spread. No? Hindi nagtatapos dun sa ganun. Habang buhay, mag-i-spread ka. Kaya nga po ako, napapansin nyo, no? Wala naman akong kinikita dito No? Makasalanan din naman akong tao, pero nagtsatsaga ako. Nagtsatsaga mula pa noon. Anong taon ako nag-umpisa magaganto? No? Tandaan niyo po, sabi ng apostol, lahat makasalanan, pero kailangan mo malinis unti-unti yung lahat ng yon para sa pagdating ng panahon makita ng tagapaghatol sa kabila ng lahat, nagtiyaga ka, nagsumikap ka. No, kailangan meron tayong gagawin, hindi yung para tayong walang silbi. Binuhay lang para waging walang silbi. Tandaan natin, hindi tayo binuhay para sa sa mundong to na kung ano lang yung gusto nating gawin sa buhay, yun lang yung gagawin natin. Hindi ganon. Meron tayong dapat gawin at ito nga po yung inuutos na yon. No, teaching them to guard all that I have commanded you. Kung ano po yung inutos sa kanila, ituturo nila yon. Doon sa tinuruan na yon, ituturo doon nila yon. Turo. No? And see, I am with you always until the end of... eto na. Until the end of the age. No? Nakita niya yung kanina earth. Earth ang binanggit. Earth. No? All authority has been given to me in heaven and on earth. Dito, until the end of the age. Sa katapusan ng panahon. Bakit? Anong panahon yon? Yung panahon nila. Tandaan ninyo ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon ng henerasyong ito. Kasi bakit? Mamamatay din yung mga apostol na yun Pag tapos na silang yon, yung iba naman yung sasabihin na, yung iba naman yung sasamahan niya, yung mga nabubuhay. Dahil pagtapos na mag-spread ng gospel, yung mga yung generation na yon, yung next generation naman yung sasamahan niya hanggang sa henerasyon natin, hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kasi bakit? Nagpapahinga na yung mga namatay na, literal Pahinga na, nandun na yun. Nag-iantay na lang yun ng paghuhukom. No? Sabay-sabay tayong huhukuman sa kung kailan mangyayari yon. So yun po yung age, yung generation. Napakahalaga pong maintindihan yung kalit-litang detalye na to. Para kasi yung iba hanggang sa katapusan ng mundo.
Wala namang hindi naman sinabing earth. Until the end of the earth, hindi ganun. Walang ganun. So saka natin i-discuss yung mga ganyang bagay, no? Mas maganda sa ibang topic. Pero binigyan ko kayo ng hint or clue, no? Para mas madali nyo pong maintindihan itong bagay na to. No? So tandaan nyo po, no? Yung matagal na sinasabi na darating na, babalik na si ating tagapagligtas, babalik na. Imaginein mo, no? Panahon pa ng lolo mo at lola mo, binabanggit na yan. Malapit na ang paghukom. Malapit na yung paghuhukom. Panahon pa ng lolo at lola mo, panahon pa ng kopong-kopong mo yun, binabanggit na. Ang lapit na ng paghuhukom. Hanggang sa panahon ng mga pastor ngayon, ng mga pari ngayon, binabanggit pa rin nila, malapit na ang paghuhukom. Ilang taon nang lumipas yun. No, malapit na, babalik na ang Misaya, babalik na ang Mesiyas. No, lolo't lola mo pa yan nagbabanggit nun mismo. Ayan na, babalik na ang Mesiyas. Pero hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik. Bakit? Kasi nag-aantay kayo sa wala. Bakit? Kasi matagal nang bumalik. 70 AD bumalik na. At ang hinukuman doon, syempre, sa next topic natin, no? Sa next topic natin, sino ba yung hinukuman? Kailan ba naganap yung paghuhukom? So kung gusto nyo maintindihan yung mga bagay na yan, sa next topic natin, abangan nyo, no? So tandaan nyo po, matagal na po nangyari yan. Kaya nga sabi po dito ng Isaiah, hinulaan niya, no? 500 years ago, bago dumating yung Mesiyas, bago magkatawang taong Mesiyas, 500 years ago, nabanggit na po ng propeta Isaiah yan, no? Sabi dito sa Isaiah 9:6-7, "For a child shall be born unto us." So may ipapanganak na sanggol, no, para sa atin. "A son shall be given unto us, and the rule is on his shoulder." No, siya yung magro-rule sa kanyang iaatang sa kanyang balikat. No, yung rule, tabi niya, napaka-exciting nito, no? "And his name is called Wonder, Counselor, Strong, Father of Continuity, Prince of Peace." Diba? Sino ba? Wala nang ibang tatawagin nun. Sino ba yung prinsipe ng kapayapaan? Sino pa? Wala nang iba kundi yung bugtong na anak, yung Mesiyas. No? And sabi dito, "of the increase," lalawig, lalaki, "of his rule and peace." So sa ibang term, of the increase of his government and peace, there shall be no end. No, hindi magwawakas, walang katapusan. No, pag nag-umpisa na yon, pag naipanganak na, imagine niyo, tingnan niyo mabuti po yung sinabi ng apostol ng propeta Isaiah, Isaiah. May papanganak daw, no, na sanggol. Kasi yatang sa kanya yung pag-rule. Magtatayo siya ng tatawagin siyang Wonder, Counselor, Strong, Father of Continuity. No, siya yung magpapatuloy. Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, of his rule, no? And peace, there shall be no end. Wala nang katapusan yon. Pag nag-umpisa na siya, pagkapanganak sa kanya, no, bilang tao, hanggang sa maibitin siya sa kahoy, hanggang mamatay, magalugutan siya ng hininga, nabuhay siya ulit, tuloy-tuloy na, wala nang katapusan. Yun po yung pinaka-essence nitong sinasabi ng propeta Isaiah. Wala. Yung nagbalik, wala na, bumalik na po yun. Wala na, hindi na natapos yung kanyang reign, yung kanyang paghahari. No, yung paghahari ni Elohim sa pamamagitan ng Mesiyas, hindi na po natapos simula nung ipanganak siya. Kaya nga din, tingnan nyo sabi, di ba? Nung ipinanganak siya, isinilang siya. Ano sabi ng wise men na naghanap sa kanya? Hahanapin namin yung hari. Hari yung tawag, kaya nga
nag-worry si Herodes di ba? Si Haring Herodes. Nag-worry siya, pinapapatay niya yung mga sanggol nung pinanganak nung time na yon na halos kaedad ng ating Mesiyas. No, pinagpapatay lahat. Siya nakatakas siya. Bakit? Kasi alam niya pinanganak na yung hari, yung mag-rule sa buong langit at lupa. No, ibig sabihin pati buong mundo sakop niya. Langit sakop niya lahat. O sino pang aantayin mo? Ang gagawin mo na lang, wala ka nang ibang gagawin. Ikaw na mismo yung magpapasakop sa kanya, sa kanyang government. Ikaw yung magpapasakop, ikaw yung sasali doon. Dito na po ako, sasali po ako sa inyo. Iligtas niyo po ako. Yun na lang ang gagawin mo. Wala nang iba, hindi mo na kailangan mag-religion dyan. Wala na pong religion. Pasensya na po kayo sa mga religion, no? Hindi na po kailangan. Wala na, hindi na kailangan. Naganap na. Natapos na, sabi niya, nasa kahoy, naganap na. Sabi dito, there is no end upon the throne of David and over his reign to establish it and sustain it with right ruling and with righteousness. Diba napakaganda? From now on, even forever. And our door of Yahuwah of hosts does this. O ano pang kailangan gawin? Tapos na, finish na po. So congratulations, no, kung naintindihan nyo po itong mga bagay na to na ating tinalakay. So mag-isang oras na tayo, medyo mahaba talaga to. Binabati kita kasi kung naintindihan mo po itong mga bagay na to at nag-agree ka dito, ibig sabihin natanggap mo na ang banal na Espiritu Santo. So, sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, ang lahat ng kapurihan, no, magpasawalang hanggan. Maraming salamat po.